Hello guys! Welcome back to my channel. Dividend investor ka ba? Gusto mo bang sumahod sa buwan ng dividends? Ito ang aking top picks mula January hanggang December ng mga gusto kong dividend stocks. Stay tuned! Welcome back. Ayan, pag-usapan po natin yung consistently nagbibigay ng monthly dividends na sa tingin po natin ay medyo solid po dito po sa ating Philippine stock market. So, ang titingnan ko po yung consistent na nagbigay para sa buwan na pipiliin po natin for the past 3 years. Consistent po sila namimigay on the same month, Ayan. So, namili lang po ako ng konti, At ito po ay shortlist lang po, Hindi po to recommendation. Nire-recommend ko lang po na gawin po ninyo shortlist, pag-aralan po ninyo kung magugustuhan po ninyo, At doon sa may mga paborito pong stocks, wala pong samaan ng loob, Kung hindi po nakasali ang favorite ninyo. Ayan. So, umpisahan na po natin sa buwan ng January. Ang paborito ko po, hindi na po sikreto. Ito po ang The Keepers Holdings. Ayan. So, kung makikita po natin, very, very consistent. Namimigay po sila tuwing January po, Dinideclare nila around December at pinamimigay po nila around January po, Ayan. At with the exception of this year, na nagdagdag sila ng konti, Back noong June. Ayan. At medyo maganda naman po at alam naman po natin, paganda ng paganda ang negosyo po ng Keepers Holdings. Malakas po ang kanilang brandy business, lalo-lalo na po ang Alfonso. Ayan, At kung naghahanap po kayo ng runner-up, an alternative, pwede rin pong i-consider si STI. Pero dahil nga po medyo nagmahal na po si STI, ay bumaba po ang kanyang dividend yield, Kasi medyo nagmahal po si STI lately, And for February po, ang ating top pick po ay si RCR, o yung RL Commercial REIT na very, very consistent din pong mamigay. Hindi pa po sila tapos mamigay this year, So medyo tataas pa po yung dividend yield po nila for this yield. Ano nagustuhan po natin dito, ni-research po natin ang kanilang mga disclosures, ang kanila pong occupancy rate ay maganda po, at 95%, So hindi po nagbi-bleed, ang kanilang occupancy rate. Ayan. So ito po ang nagustuhan natin for February. At kung naghahanap po kayo ng iba pa, pwede nyo rin pong tingnan. Ito po si PTFC Redevelopment Corporation na parang ang laki ng pinamimigay po nila, the past few years. Very consistent na malaki, Hindi po ako familiar sa kanila, pero if gusto po ninyong tingnan, silipin nyo rin po, Ito po si PTFC Redevelopment Corporation. And for March, ang topic ko po ay si A REIT, na sa lahat po talaga ng REIT na makikita po natin sa ating stock market dito po sa Pilipinas, sila po talaga yung very, very consistent na quarter per quarter ay hindi po bumababa ang kanilang dividends, Kung hindi po na maintain ay napapataas po nila, which is very, very good. Kaya lang po, it comes with a premium po, It comes with a premium na mas mababa po ang yield nila kaysa po sa ibang REIT na makikita natin sa stock market. Kasi nga po, ang binabayaran natin sa kanila, yung consistently na napapataas po nila ang dividend yield. Well, anyways, napaka-solid po ng A-REIT. Isa po sa paborito kong REIT sa ating stock market. At as a runner-up, kung naghahanap kayo ng iba, pwede rin ito si FB, O si San Miguel Food and Beverage, Na medyo pwede na rin po, Maganda na rin po ang kanilang pinamimigay. So, pwede nyo rin pong i-shortlist po ito para sa month po na ito. For April, ay si MERF or si Meralco po ang nagustuhan ko po, Although, hindi po siya ganong kataas, hindi siya pumapalo ng 7%, 8% pataas, pero pwede na rin po. Kasi si Meralco po ito, very, very consistent, monopoly po na business po ito, napaka-solid po. At namimigay sila ng dividends, April at saka September po, Ayan. So, mga naghahanap po ng magandang stocks for April and September, pwede nyo po i-consider si Meralco. Again, monopoly po ito, kaya napaka-solid po, And for May, ay medyo wala po ako nagustuhan sa mga listahan ng consistently namimigay ng dividends, for May, At, pero kung pipilitin po ako, ibalik na lang po natin kay RCR, na REIT kasi namimigay din naman po sila
for May. Yun nga lang, naulit po si RCR. Pero doon sa iba po, parang hindi ko po masyadong gusto kasi yung iba ay medyo maliit mamigay. Sila SM, sila Jollibee, ang liliit po niya, no? Si DDMPR ay medyo kinakabahan po ako dyan. At GMA7 ay hindi ko po gusto dahil declining po ang business nila. Yung iba po, hindi po ako masyadong familiar, so pass mo muna tayo. So again, for this, RCR pa rin po tayo for May, no? For June, isa sa paborito ko po na medyo undervalued sa tingin po natin ay si Robinsons Retail Holdings Incorporated or RRHI na may negosyo po, mga supermarket. Higit sa lahat, maganda din po ang kanilang negosyo pagdating po sa drugstore. Maganda po ang exposure nila sa drugstore. The next best thing, no, dahil hindi naman po natin mabibili, si Mercury Drugs sa ating market. So why not si RRHI na medyo maganda naman ang kanilang po yung mimigay na dividends. Ayan po, no? And for July, ang nagustuhan ko po ay si DNL. Although, currently, the past 2 years, medyo hindi ganun ka-strong ang kanilang business. Pero, sa tingin po natin, no, malaki po ang chance na gumanda po ang takbo po nito pag bumuka na po ang ating economy. Ayan po, no? So, yun po. And, kung gusto nyo lang po magtingin-tingin po ng iba, no? Ito po si Alsons Consolidated Resources Inc. Medyo maliit na company po yata ito, no? Nasilip ko lang po na consistent silang mamigay ng dividends. So, at 4.26% na dividend yield. So, pwede po din yung i-check din po kung maganda po ito. Ako po, hindi po ako masyadong familiar. Pero tinignan ko lang po ang graph na kanilang dividend at mukha naman pong maganda, no? Ayan. For August po, ay ang napili po natin ay si PSB, isa pong bangko, no? Although, wala po kasi ako masyado pagpilian, dalawa lang po ang consistently namimigay kapag August, si Alco and si PSB. So, kung talagang mapilit na kailangan natin merong August, so why not consider si PSB, no? Na medyo naging consistent po sila the past few years. Ayan po, for September, ayan, ito na po, ang isa sa pinaka-favorite stocks po natin, alam nyo naman po ito, no? Ito po talaga yung The One, no? Ang ating The One, ang ating mahal na mahal, ang ating jowa forever, si Ginebra San Miguel, na nakikita naman po natin pataas ng pataas ang dividends po nila. Dati po, no, 2 pesos and 50 centavos per quarter na naging 3 pesos per quarter at ngayon po 4 pesos per quarter na po sila mamigay ng dividends, no? At sana dire-diretso po sila na makapagbigay na mas mataas pa na dividends sa future. So for September, ang pick po natin ay si GSMI. For October naman, ang gusto po na syempre, no? Gustong-gusto po natin ng school. Kasi po ang mga nanay, mga tatay ay gustong-gustong pag-aralin mga anak. So hindi po malalaos ang ganitong mga negosyo. At makikita naman po natin na every year, nai-improve po nila ang kanilang dividends. Pataas ng pataas. Kasi napakagandang business po talaga ng school, no? Mahirap po ang entry po dito. Hindi po basta-basta makakapasok po ang mga new entry, ang mga bagong company, gusto mo magtayo ng schools, no? Ang dami po kasing regulation, no? So, maganda po, no? Ito si FEU para po sa akin, no? Na namimigay sila tuwing October, March, and October, no? Pero sa October na lang po natin sila ilalagay, no? For November, syempre, ang paborito po ng lahat, si Semi Rara na ang ganda-ganda pa rin po ng pinamimigay nilang dividends so far, no? So, although medyo nagwi-weekend na po ng konti ang pinamimigay na dividends, pero marami naman silang cash po, no, na alam natin ilalagay nila sa maraming negosyo. So we think, no, na maganda pa rin itong CSCC. Tignan lang po natin ang ating magiging price, no, kung saan po tayo papasok. And for December, si Figaro Coffee Group, na alam ko nagbago na ang pangalan po nila, no? Ayan, kasi konti lang ang pagpipilian for December, so ang napili ko na lang po ay si Figaro po, no? Well, nung past year po kasi, the past 2 years, ang ganda po talaga ng growth ni Figaro. Pero yung isang pagdududa ko lang po kay Figaro, parang this year, no? Parang hindi po ganun kalakas, no, ang kanilang growth, no? Well, anyways, sana po makabawi po sila si Figaro by the end of this year or sana next year ay lalo pa lumaki ang kanilang business at mag-declare pa sila na mas marami pang dividends, no? Ayan. So, ito lang naman po ang list po natin na nakuha ko lang din po, no, sa website po, no, na or sa tool po, no, na sinishare ko po sa lahat po sa inyo na pwede nyo pong bisitahin. Ito po yung link, makikita nyo po, kuyajohn.com/tool.html. Dito makikita nyo na po yung schedule at pwede po kayong mamili po dito. At meron pa po top paying stocks, may listahan po ng top paying stocks para po makapag-shortlist po kayo ng mga stocks na gusto po ninyong pag-aralan, no? Ayan. So, ito po yung link po niya, no? https kuyajohn.com/tool
tool.html. At yun lang naman po ang gusto ko pong i-share po sa inyo. Ano po masasabi po ninyo sa listahan na sinabi ko po sa inyo ngayong gabi. Ayan, no? At gusto ko lang po ng konting thoughts po ninyo, konting inputs po ninyo, no? Iniisip ko po kung gusto ko po magsulat sana ng ebook na of course ipapublish ko for free, no? Malamang sa website ko or sa Google Docs, ilalagay ko po doon, no? At ang mga topics na gusto kong gawin ay yung introduction to stock investing at introduction to value investing. Sa tingin nyo, magandang idea po ba to? At isusupport nyo po ba kung gagawin ko po siya? Yun lang naman mga pinag-iisipan ko po. Pa-feedback na lang po, no? At of course, disclaimer po, hindi po tayo mga expert. Hindi po recommendation na listahan na sinabi ko po sa inyo ngayon. Ito po ay for shortlist or for your study list lamang po, no? Like, subscribe, share, hit the notification bell. Salamat po sa pakikinig po ninyo. To God be the glory. God bless. Happy investing. Bye.